Inanyayahan at ipinatawag ang 15 malalaking construction companies sa unang pagdinig ng Senado sa umano'y manumalyang flood control projects dito sa ating bansa. Batay sa isinapublikong agenda ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation o yung Blue Ribbon Committee, na imbitahan ng mga presidente, may-ari, chief executive officer at mga authorized managing officers ng naturang mga kumpanya upang makibahagi at magsilbing resource person dyan sa pagdinig ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Ang mga naturang kumpanya ay pawang bahagi ng listahan na una nang isinapubliko ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ilang araw ang nakakalipas. Kinabibilangan ito ng mga sumusunod. Una sa listahan ay Legacy Construction Corporation. Number 2, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. At number 3, St. Timothy Construction Corporation. Number 4, QM Builders. At number 5 ay EGB Construction Corporation. Nasa number 6 ang Top Notch Catalyst Builders Incorporated. Pampito naman ang Centerways Construction and Development Incorporated. Pangwalo ang SunWest Incorporated at pangsyam ang Hightone Construction and Development Incorporated. Pangsampu ang 888 Construction and Supply Incorporated. Habang pang-11 ang Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. Habang pang-12 ay ang Wawaw Builders Corporation. Pang-13 ang MG Samidan Construction at ang pang-14 ay LRTK Builders Incorporated. Pang-15 ang Road Edge Trading and Development Services. Kung babalikan mga kabombo at mga ka-Star Nation, ang presentation ni Pangulong Marcos ay kabilang nga ang 15 contractors at yan ay nakapagbulsa umano ng nasa 100 billion pesos o katumbas ng 20% ng kabuang 545 billion pesos na budget para naman sa mga flood control projects na nasimulan sa loob ng kanyang panunungkulan. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.